Around 2010 to 2011, nilabas ng GB Florida ang kanilang MAN Super Deluxe Bus, and after 13 years ay nasa daan pa din ito. Nung bata pa ako, yung GB Florida tugigaraw ang ilan sa mga pangarap kong bus at lugar na gusto kong ma-experience. At sa vlog na ito ay matutupad na yon dahil masasaksihan natin kung paano manakbo ang GB Florida. Ako nga pala si Makimatic at samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pa nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Bumili na ako ng ticket 4 days before ng biyaheng ito. Peak season na kasi kaya mas better na advance magpa-ticket or magpa-reserve. And on the day mismo ng pagsakay ko, grabe ang daming pasahero. Medyo malayo pa ang Pasko nito pero grabe na yung dami ng tao. Dito nakapwesto na yung ilang buses ni Florida pa Cagayan at pa Ilocos. Maya-maya nga lang at dumating na ang bus na sasakyan ko. Tara, silipin natin. Bus na ito ay gawa ng Del Monte Motor Works. Dati ang pangilalim at makina nito ay MAN. Pero nitong nakaraang mga buwan ay na-rehabilitate ito at pinalitan ng Yuchay na makina. Pero MAN pa din ang chassis. Naka-hubcaps ito sa likod na pang Kinglong at Hyundai na minodify naman sa harap. Originally, copy talaga to ng Golden Dragon Marco Polo. Pero as years go by, 2 beses ito napalitan ng muka. Unang pinalit ay muka ng Grandeza. At ngayon naman ay ang DM16 fascia ni DMMW. Ito ay naka 2x1 seating configuration. Di ko lang sure kung anong tawag sa upuan na to pero gantong-ganto din yung upuan sa ibang super deluxe buses sa Pilipinas. Iniiba-iba lang ang upholstery para magmukhang kakaiba. May CR din ito on board pero may signs of usage na. Medyo naglag pa nga yung utak ko sa pagbukas nito. Sa upuan nito, malambot naman pero mas lamang yung pagiging firm niya. May footrest pero sira na at meron din siyang armrest on both sides para sa ganitong solo seat. Pero ang pinaka-the best dito is malawak ang legroom. Yun nga lang, ang aircon vents niya may sira na. Dito lang mapigilan yung buga ng aircon at sobrang lamig pa naman. Talagang MAN at ganyan din yung dashboard ng ibang local MAN buses dito sa Pilipinas. Around 5:20 PM at paalis na kami dito sa Sampaloc. Mas padami ng padami yung pasahero. May center seat pa nga itong bus na 3 tao. Hindi na nag-via A. Bonifacio itong bus at via NLEX Connector Road na. Hiningi na ni Kuya yung reservation slip para mabigyan na ako ng ticket. Ang pamasahe para sa bus na ito ay 1,400 pesos. Pero dahil ako ay student, 1,115 pesos na lang. Ito, naalokan pa nga ako ng cherry apple na binibenta ni Kuya. Syempre, support tayo dyan. Magandang side hustle din at goods dahil approved naman ng management.
Isa lang? Mag-isa lang kakain din. Ay, ganun ba? Oo. So, pili ka. Kasi may malaki dyan, may maliit, may 10, may 12 kasi dyan. Kahit ano, ikaw kung anong ka namili. Yan. Oh. Yan, no? Thank you, kuya. Napakatahimik ng loob nito. One of the advantage ng local made body dahil mas simple yung mga moldings. Pinagtataka ko lang dahil Yuchay daw ang pinalit na makina. Pero napaka-smooth at tahimik compared sa ibang bus na nasakyan ko na naka-Yuchay. Grabe, ang ganda talaga ng Partas Double Glass Triumph. Kailan kaya tayo makakasakay nito? Hindi kalayuan mula dito sa Pura Exit ang first stopover sa biyahe na ito. PM at narating na namin itong Pink Pantry dito sa Pura Tarlac. Hindi ito yung unang punta ko dito, kaya medyo alam ko na yung itsura nito. Malinis to and very spacious. Kaso kilala nga lang to sa medyo may kamahalan na pagkain. Combo po. Tapos yung Bopis bed. PM at paalis na kami dito. Pinasara na yung kurtina ng bus para iwas sa mga namamato. Papasok ulit ito ng T-Flex hanggang sa makarating sa Carmen Exit.
Kasabay pa namin itong Hino RM ni Florida dito sa exit. Medyo mild pa yung takbuhan banda dito at hindi pa ganun kabilis. At biglang sumulpot itong solid north na Yutong H2 na papunta ng Cabanatuan. Dito sa San Jose, Nueva Ecija ang isa sa mga hotspot ng pasahero na papunta ng Cagayan. Bigla kaming huminto dito sa may kita-kita para magpalit ng driver. Based on my observation, si Manong napapalit yung magpapakita ng tunay na lakas nitong bus. Makikita nyo mamaya kung bakit. Tunay ngang maganda yung mga daan dito, hindi worn out tulad ng roads to Bicol.
Dito naman yung stopover ng JD Dallin sa Tayabo. Dito sa Puncan, Karanggalan, magsisimula bumali-bali yung mga daan hanggang sa makarating ng Santa Fe. Dito sa Kapintalan magsisimula yung mga hairpin na likuan at matatarik na daan.
Ganito talaga ang pagmamaneho dito dahil hindi mawawala yung mga hirap sa akyatan ng mga trucks. Aabutin ka kasi ng siyam-siyam kung hindi ka didiskarte. Dito sa Villa Flores magtatapos yung zigzag na daan. Bandang Baniling ay naabutan namin itong 7265 ni VLI. Parehas sa MAN pero ang kakaibahan nga lang, MAN pa din ang makina niyang sa Victory Liner at mas mataas ang horsepower. Mauunahan kaya namin itong Victory?
At hindi na namin inabutan si 7265 dahil huminto kami dito sa poblasyon sa Aritao. Hindi kalayuan dito ang pangalawang stopover sa biyahe na ito. 12 AM at narating din namin itong second stopover ng Florida dito sa Aritao. Pink pantry din ito tulad nung nasa Pura Tarlac. As usual, medyo may kamahalan pa din yung pagkain pero overall is malinis naman at walang bayad paggagamit ng CR. After kumain ay nag-spotting muna ako sandali. Sakto naman na dumating si GD99 na super deluxe din. Kaibahan nga lang dahil siya ay Hino RM. At 12:13 AM at pinaakyat na ang mga pasahero dito sa bus. Dito din sa Aritao itong stopover ni Victory Liner. Grabe, sobrang dami din nilang dispatch both northbound and southbound. Tuloy-tuloy na ang biyahe nito hanggang sa makarating ng Santiago.
Huminto lang saglit dito sa Santiago Terminal ni Florida. Hindi nagtagal dito at umalis din kaagad. Pagdating ng San Pablo ay bigla naman umulan ng pagkalakas-lakas. May mga bumababa na din dito sa may Robinsons Tuguegarao at hindi na bumababa sa terminal. "4:33 AM at narating din namin itong Tuguegarao Terminal ni GB Florida. Overall, sobrang solid ng biyahe. Yung bus tahimik at matulin. Yung crew, very approachable at mabait. Yung upuan, comfortable. At higit sa lahat, nakarating na maayos at safe dito sa Tuguegarao. Kayo, ano masasabi niyo sa bus ride na ito? Comment down below.
Para sa next vlog mula Tuguegarao ay bababa ako papunta ng Santiago para sakyan ang isa sa pinakakakaibang bus ride na sasakyan ko, ang Santiago to Dinapigue Isabela, sakay sa bus ng Samana Trans na nag-ooperate since 1998. Sobrang ganda ng mga views at scenery sa biyahe na ito, plus may off-road pa at tawid ilog, kaya abangan nyo ito mga ka-bus trip. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat!